Bilang paghahanda sa kabang-abang na paglalayag ng BRP Miguel Malvar pauwi ng Pilipinas, nasa South Korea na ngayon ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, para na rin sa makasaysayang sale of ceremony ng nasabing pinakabago at pinaka-advance na warship ng bansa, ang BRP Miguel Malvar. Hindi pa malinaw kung si Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta ay ang siyang magkukumand ng nasabing warship sa paglalayag nito pauwi ng bansa, o kung siya ay nandoon lamang bilang representative ng Philippine Navy para sa gagawing turnover and sale of ceremony ng BRP Miguel Malvar, at ang launching ceremony ng pangalawang Malvar class, ang BRP Diego Silang. Ang momentous event na ito ay mangyayari sa ika-27 ng Marso, at inaasahang darating ang BRP Miguel Malvar sa Abril. Nag-update na rin ang official Facebook page ng BRP Miguel Malvar, at nag-post ito ng latest image ng nasabing pinakabagong guided missile frigate ng bansa, na may caption na, "Sailing Home Soon." Ito ay nangangahulugang handang-handa na ang Philippine Navy, sa pag-join ng BRP Miguel Malvar FFG-06, sa kanilang offshore combat force. Kapansin-pansin sa larawang pinapakita, na tila nakakabit na ang VL-MICA Vertical Launch Air Defense System ng barko, at kumpirmado na 16 cells ito. Medyo nakakaintriga itong pagkakaroon na ng VL-MICA ng BRP Miguel Malvar, dahil nitong Enero lamang inilabas ng Department of Budget and Management ang SARO para sa defense equipments na ito, kaya nakakagulat kung agad na nabuo ng 2 buwan ng MBDA ng France ang missile system na ito ng BRP Miguel Malvar. Kapansin-pansin din, na kahit sa latest image na ito ng BRP Miguel Malvar, na hindi pa naka-install ang Lignex 1 Sea-Star anti-ship missile nito, na nangangahulugang dito na sa bansa gagawin ang pag-install nito. Maaring sinadya ito ng Philippine Navy, na dito gagawin sa bansa ang pag-install ng mga anti-ship missiles na ito, dahil ang ating Navy ang magkakabit nito, bilang bahagi ng Limited Transfer of Technology. Ang mga isyo na ito ay mabibigyang linaw, sa oras na ma-deliver na sa bansa, ang barkong ito. Samantala, sa usapang multi-role fighters naman, particularly sa F-16, ay inamin ng Ukraine Air Force nitong nakaraang araw, na no-match umano, ang kanilang mga F-16 laban sa mga Sukhoi Su-35 ng Russia, at iniiwasan umano nila kahit ang pakipag-dogfight sa mga ito. Bakit kaya ang most famous na F-16, ay naging no-match sa Sukhoi Su-35 ng Russia? Nakakabyuting ating saliksikin ng mga katangian at kasaysayan ng mga fighter jets na ito. Ang F-16 ay isa sa pinaka-pinagkakatiwalaan at pinakamaraming nagawang eroplano sa buong mundo, kung saan umaabot ito ng higit 4,000 eroplano ang nagawa hanggang sa kasalukuyan, sa halos 30 Air Force sa buong mundo, habang ang Sukhoi Su-35 ay meron lamang 151 eroplano sa buong mundo. Ang F-16 ay dinsinyo bilang conventional aerodynamics, habang ang Su-35 ay dinsinyo para sa high maneuverability at air superiority. Higit sa lahat, dinsinyo ang Su-35 para mismo kontrahin ang kakayahan ng mga sikat na F-16 na ito. Idiniin pa ng Su-35 ang F-16, dahil dalawa ang makina nito, na nangangahulugang mas mataas ang climb rate nito, at mas kaya nitong magdala ng mas maraming missiles, na di maapektuhan ang speed at aerobatic capability nito. Dagdag pa, ang detection range ng radar ng Su-35, ay umaabot hanggang 350 kilometers, mas malayo kesa 120 kilometers range ng radar ng F-16. Kung ang F-16 ay may AIM-120 air-to-air missiles na may range na 120 kilometers, ang Su-35 ay may air-to-air missiles na may range na 300 kilometers. Ito ay nangangahulugang kaya ng Su-35 na makita ang F-16 at magpakawala ng long-range air-to-air missile sa malayo, bago pa ito ma-detect ng F-16. Ayon sa Ukraine Air Force, sa kasalukuyan, ay ginagamit nila ang mga donated na mga F-16 sa air defense, at shooting down sa mga cruise missiles and attack drones ng Russia. Ang pinakadahilan kung bakit umiiwas ang Ukraine Air Force na makipagsabayan sa mga Su-35 ng Russia, ay dahil sa kakulangan ng mga F-16 nila sa mga latest weapons and sensors technology. Bagamat ang ilan sa F-16 na binigay sa kanila, ay mga upgraded na, ngunit ang mga technology na ito ay mas luma pa rin kumpara sa kung ano meron ang mga Su-35.
Isa pa, ang mga piloto ng Ukraine, sa kabila ng masinsinang pag-aaral sa paggamit ng mga Western fighter jets, ngunit ang kanilang kasanayan ay nasa Russian-made fighters pa rin, dahil ito ang kanilang gamit sa loob ng napakahabang panahon, habang sa F-16 ay 1 taon pa lamang. Ang pag-amin na ito ng Ukraine Air Force laban sa Russian Su-35, ay mabilis na kumalat sa mga defense community, at umani ng samot-saring mga diskusyon. Ayon sa mga batikang mga piloto ng US at Britain, kayang makipagsabayan ng F-16 sa mga Su-35, basta't cargo ng F-16 ang mga latest sensors and weaponry. Bagamat may advantage umano palagi ang may twin engine, ngunit palagi umanong may paraan paano ikotan ang advantage na ito ng Su-35. Ang isa umano sa problema ng Ukraine, ay mga baguhan pa sa F-16 ang mga piloto nito, at wala na umanong magagawa tungkol dito, dahil ang kakayanan ng piloto ay hindi umano madaan sa magic at shortcut, kundi sa tuloy-tuloy na pagsasanay, kaya dadaan muna ng ilang taon, bago masasabing capable na ang isang piloto. Ang Ukraine sa kasalukuyan, ay pinipigilan ng mga Su-35 sa pamamagitan na lamang ng kanilang network of air defense, at hindi sa interception ng mga F-16. Ang China, ay may mga Su-35 sa kanilang Air Force, kaya di imposibleng makaharap ito ng Philippine Air Force at US Air Force sa hinaharap. Ang F-16 Vipers at JAS-39 Gripen, ay ang mga nagkompetensya sa MRF project ng Pilipinas, kasama ang KF-21 Boramae ng South Korea. Di katulad ng mga F-16 ng Ukraine, ang mga fighter jets na ito ay gumagamit ng mga latest sensors and weapons technology, na kayang humarap sa mga Su-35 na ito. Ayon sa bukang-bibig ng mga retired pilots, it's not always about the plane. Samantala, parehong tumulong ang Lockheed Martin at sub ng Sweden sa Philippine Air Force, sa recruitment campaign nito na ginanap sa De La Salle University ng Manila, upang makaakit ng mas maraming mga kadit para magsilb sa Air Force, at maging mga kadit para maging mga piloto, at maging mga defenders of the skies ng bansa sa hinaharap. Dinala pa ng sub ng Sweden ang kanilang former Swedish Air Force pilot at kasalukuyang operations advisor na si Air Domain Jussi Halmetoja, upang magtalumpati tungkol sa mga modern aircraft design. Ang Lockheed Martin ng Amerika at sub ng Sweden kasama ang Kai ng South Korea, ay ang mga contender sa mga fighter jets project ng Philippine Air Force. Kumpirmado namang matapos ang ilang linggong pagka-grounded ng lahat ng mga FA-50 dahil sa nangyaring aksidente ilang linggo na ang nakaraan, ay back to the air na ang lahat ng natitirang 11 na FA-50, na nangangahulugang may konklusyon na sa investigasyon na ginawa, sa nangyaring pagbagsak ng eroplano. Nagkaroon agad ng night flying operation sa base airbase sa buong linggong ito, upang masigurong mapanatili ang nighttime flying proficiency ng ating mga piloto, at mabawasan ang pagkakataon na mangyari ulit ang nakakalungkot na aksidenteng na nangyari noong nakaraang linggo, na kumitil ng buhay ng 2 piloto, at pagkawasak ng isang FA-50.